Elias Salvador, is your new mission, Agent Medina? Tila parang binuhusan ng malamig na tubig si Medina. Sa narinig, tinignan pa nga niya ang superior niya na nakatayo sa unahan habang hawak ang folder na naglalaman ng impormasyon sa bawat misyon. Elias? Tanong nga niya. Can I see? Sure. Binigay nga ng superior ang black folder. Black folder means dangerous. Si Elias ay isang engineer at CEO ng isang sariling kumpanya. Kailangan ng mga magulang niya ng taong magbabantay sa kanya sa buong taon. His life was in danger. Dahil ang ama nito ay sangkot sa iba't ibang kasino dito sa Pilipinas. Napalunok si Medina nang makitang si Elias nga ang misyon niya. Sa ibaba ng pangalan ni Elias ay ang impormasyon kaya mabilis na sinarado nga ni Medina ang folder. Hindi niya man basahin kilalang kilala nga niya si Elias. Kaya ikaw ang papadala namin, Agent Medina. Magaling ka at ikaw ang nasa top ranking at gusto kong panatilihin mong ligtas ang client mo. Seryosong sabi nga ng kanyang superior. Wala sa sariling tumango na nga lamang si Medina. Yes, ma'am. Sa gabing din yun, ay wala na nga rin sa sarili si Medina. Umuwi siya sa kanyang bahay sa Las Vegas. Gusto ni Medina na tuparin ang pangarap niya kaya nga niya iniwan si Elias sa Pilipinas. Napangiti si Medina nang makita ang 8 taong gulang na si Ethan. Mommy's home! Nakangiting sad nga nito. Mommy! Tumakbo naman kagad si Ethan at niyakap nga si Medina. I was waiting for you po, so we can sleep together. Ang sweet naman ng baby ko. Nakangiting sabi naman ni Medina. You raised me sweet, mommy. Nakangiting sabi ni Ethan. Natawa si Medina at napatingin nga sa lalaking anak. Elias got her pregnant at nalaman lang yun ni Medina nung nasa training nga siya. Gamit ang naipon na pera nag-invest nga si Medina sa kahit anong business at nagpatayo ng Filipino restaurant. Pinalaki niya si Ethan ng mag-isa. Mommy has a mission to the Philippines. Paliwanag nga ni Medina. I need to go there and I'll be back maybe a month before my mission to be successful. Are you okay with it? Tumango si Ethan. I'm a big boy, Mommy. Don't worry about me kasi nandito naman po si Tita Angge. Kahit na gano'n nag-aalala pa rin si Medina para sa kaligtasan ng anak kaya naman tinago ni Medina ang anak. Kahit sino ay wala pang nakakita kay Ethan, kahit pa ang mga magulang ni Medina. Are you sure? Hindi kita pwedeng iwan dito anak, nag-aalala pa rin si Mommy. Mahinahon na saad pa nga nito. Nakangiting sagot naman ni Ethan. I'm safe po here and we have many guards. Don't worry po, Mommy. Napangiti na nga lamang si Medina at niyakap si Ethan. Pagkatapos nun ay sabay nga silang kumain at masayang nagkwentuhan. Hindi maiwasan ni Medina na isipin ng ama ni Ethan. Alam ni Medina na malaki ang galit ni Elias sa kanya at buong puso nga niya iyong tatanggapin. Let's sleep, Mommy! Sabi na nga ni Ethan na katatapos lang manood ng TV. Oh, inaantok ka na? Tanong nga ni Medina. Marahil hindi niya napansin ang anak dahil sa lalim ng iniisip. Tumango-tango lamang ang kanyang anak, humikab at kinusot nga ang mga mata. Ngumiti si Medina at saka hinalikan nga sa noo ang anak. Sabay silang pumasok sa kwarto at mabilis na tinabihan nga ni Medina ang anak na nakapikit. Hindi kaya ni Medina na iwan ang anak, ngunit kasama na ito sa trabaho niya. Good night, Mommy! Bulong nga ni Ethan. Kinabukasan inayos na nga kaagad ni Medina lahat ng kailangan niya. Lahat ng agent equipment, kung ano-ano pa na pwede nga niyang gamitin sa pakikipaglaban. Bumuntong hininga si Medina at kinasa ang kung ano at pagkatapos ilagay yon sa bulsa. Angge, ikaw nang bahala kay Ethan. Tawagan mo ko kapag may nangyaring hindi maganda. Alam mo na kung saan kayo lalabas. Ate, kumalma ka. Nakangiting sad naman ni Angge. Alam ko na ang gagawin kapag may nangyari na. Huwag naman sana. Pero i-enjoy mo na lang ang trabaho mo, okay? Huwag mo masyadong isipin si Ethan. Lagi na lang kayo mag-video call. Tumango si Medina at bumuntong hininga.
Hindi na ako nakapagpaalam sa kanya. Kagabi lang yun dahil baka hindi ako tumuloy. Ikaw na lang bahalang magpaliwanag kay Ethan, ha? Salamat. Mabilis namang sumakay si Medina sa kotse at hinawakan nga ang folder. Finally, she will be able to see Elias again. Sa kabilang banda, tinignan ni Elias ang mga building na nasa labas. Today is the day para ma-meet nga niya ang kanyang bagong bodyguard. Kailangan niya ng bago dahil ayaw nga niya na sa isa. Parating na daw ang agent na pinadala nila. Saad nga ng sekretarya ni Elias. Nahanap mo na ba si Medina? Tanong nga nito. Umiling ang sekretarya ni Elias. Sarado po ang sites na pwedeng kuhanin ng information ni Miss Medina at wala rin po kaming makuha ni kahit maliit na detalye sa kanya. Tumango na nga lamang si Elias ngunit sabay silang natigilan nang marinig ang boses sa labas ng opisina. Nandito na ang agent, Sir Elias! Boses nga ni Timmy na nasa labas. Hinintay nga ni Elias ang pagpasok ng agent na kinuha nila. Sa kanyang pagharap ay natigilan nga si Elias nang makita kung sinong agent ang nasa kanyang harapan. This is Agent Medina Zaragoza. Siya ang bago mong bodyguard, Sir Elias. Nakangiting sabi nga ng sekretarya ni Elias. Titig na titig si Elias kay Medina. Halata ang gulat sa mukha ni Elias, ngunit hindi inaasahan ni Elias na malamig ang tingin sa kanya ni Medina. Kumalabog ng husto ang puso ni Elias, ngunit hindi siya nagpatinag. Ngumisi si Elias at lumapit nga kay Medina. I'm Elias Salvador. Ngumiti si Elias ngunit kaba, galit at inis ang nararamdaman niya. Welcome to the Philippines, Agent Medina. Hindi inaasahan ni Elias. Nangingiti nga si Medina at nakipagkamay sa kanya na parabang normal lang ang lahat at normal lang nitong gawain yun. It was nice meeting you, sir. It's my pleasure to work with you. Nakangiting sabi nga ni Dina kahit paabot ang kaba na nararamdaman nito. Nanatili na nga lamang nakangisi si Elias at binitawan nga ang kamay ni Dina. Pinakatitigan niya si Dina mula ulo hanggang paa bago sumeryoso. Dina, eto nga ang palayaw niya. Malamig na saad naman ni Elias kay Dina. Wow, it's like naabot mo ng mga pangarap mo, Miss Dina. Congrats! Tila sarkastikong saad nga nito. Pero sa loob-loob niya, sincere namang masaya siya para sa babae. Pero hindi para sa kinahinatnan ng kwento nila. Habang nakatingin nga si Medina, kay Elias ay hindi maiwasan ni Dina na manibago. Nandito siya ngayon sa office ni Elias at silang dalawa na nga lamang ngayon ang nasa loob. So you are my bodyguard. Panimula nga ni Elias. Ngayon na lang kita ulit nakita pagkatapos mo kong iwan. This is business, Mr. Salvador. At ang kailangan ko lang gawin ay bantayan ka oras-oras. Inunahan na nga kaagad ni Dina si Elias. Tumawa si Elias. Talaga? Bakit mo tinanggap ang offer? Sinasadya mo bang ako ang mission mo? Aba, filingero naman to. Sakto lang na ikaw ang naka-assign sa akin. I was in our agency that time at sakto naman na binigay sa akin ang pangalan mo. Tumango si Elias at bumuntong hininga si Dina. Hindi nga niya alam kung bakit niya pang kailangan magpaliwanag kay Elias. All she has to do is to guard him at all costs and she doesn't need to explain anything to him. Can we please just talk about how dangerous your life is na kailangan mo ng bodyguard from our agency? So, pwede mong ikwento sa akin ang nangyari para may idea ko. Sad nga ni Dina. My dad owns a lot of casinos here in the Philippines. Bilang anak niya, marami kaming kalaban sa negosyo. May mga taong gustong patayin at ilang beses na rin kaming nakakatanggap ng death threats. I see. Sabi nga ni Medina. Sa ngayon gusto kong malaman ang schedule mo para alam ko kung anong oras ako pupunta dito at anong oras mo ko kailangan. At sinong nagsabi sa'yo na aalis ka? Natigilan nga si Dina at nagtatakang napatingin kay Elias. Sa bahay ka titira, Dina? Ha? Wala sa kontrata ang sinasabi mo, Elias. Napalunok nga si Dina nang sa wakas ay nabanggit na nga niya ang pangalan nito. Nandito lang ako para bantayan ka at tignan kung ligtas ka. At kailangan 24/7 kasama kita. Sagot nga ni Elias. Hindi nagpapatalo.
Hindi ako nag-hire ng isang agent na isang palitaw na kung kailan lang gustong lumitaw doon lang magpapakita. I want you in my house, Dina. That is what agents should do. Staying with their mission. Ngumiti nga si Elias at seryosong nakatingin kay Dina. Pakiramdam ni Dina ay may masamang balak si Elias o baka naman isa na naman itong patibong. Sa loob-loob ni Dina, alam niyang maghihigante si Elias sa kanya dahil sa pag-iwan nga niya dito, kaya naman handa na nga si Dina roon. Lahat ng gamit mo ay nasa bahay ko. Dahil yun naman talaga ang gagawin ng isang agent dapat. Don't worry, maraming kwarto sa mansyon. Pwede kang mamili pero kung choosy ka, pwede ka naman sa kwarto ko. Pilyong saad pa nga ni Elias at sarcastic na ngumiti. Tumikim nga lang si Dina at sinabayan ni Elias. My boyfriend will get mad, Sir Elias, kapag nalaman niyang nakikitulog ako sa kwarto ng isang lalaki. Palihim na ngumisi si Dina dahil bigla ay nagdilim ang mukha ni Elias. Hindi lang si Elias ang magaling makipaglaro dahil mas magaling si Dina. Tumayo si Dina at seryosong tinignan si Elias na nakatitig sa kanya. I-check ko lang ang labas. Sa labas na lang ako para mabilis kong matitigan kung may kakaiba o hindi. Nilagay nga ni Medina ang dalawang kamay sa kanyang bulsa. Nice meeting you again, Sir Elias. Lumabas si Dina at tinignan ng mga tao sa labas. Wala namang kakaiba kaya naman umupo siya sa isang bakanting upuan. Bumuntong hininga si Dina dahil ramdam pa rin niyang kaba. Hindi para sa kanya kundi para sa anak niya. Ma'am Dina, tawag po kayo ni Sir. Saad nga ng sekretarya ni Elias. Bakit daw? Tanong ni Dina at agad tumayo. Hindi ko po alam eh. Basta na lang po niya kayong pinatawag. Magalang na saad naman ng sekretary. Pumasok na nga si Dina sa opisina at saktong narinig nga ni Dina ang pakikipag-usap ni Elias sa cellphone. Yes, hon? Pauwi na rin ako. I'll be staying at my mansion dahil nandito ang bodyguard ko. Nakangiting sabi nga ni Elias habang nakatingin sa mga building sa labas. May asawa siya? Sa isip-isip nga ni Dina, pakiramdam niya ay may anong kirot sa kanyang puso, ngunit hindi niya yon pinansin. Ginagawa niya ito para sa anak niya, maging sa kaligtasan ng ama ng kanyang anak. Pinatawag mo raw ako? Malamig na sabi nga ni Dina. Oh, nandyan ka na pala. Nakangising saad ni Elias. I gotta go, love. Yes, I miss you too. Tumawa pa nga si Elias at binaba ang tawag. Gusto ko lang sabihin na ihanda mo ang kotse. Saad nga nito kay Dina at ngumiti naman ang babae. I have my motorcycle, Mr. Elias. Iko-convoy ko na lang sa sasakyan mo. What? Halatang inis nga ang boses ni Elias. Bodyguard kita, diba? Trabaho mo na panatilihin akong ligtas, kaya dapat lang na ikaw ang mag-drive ng kotse ko. Hinuyom nga ni Medina ang kanyang mga kamao. Tinetest talaga ni Elias ang sinulid niyang pasensya. Bumuntong hininga si Medina. Tatawag lang ako sa superior ko. Pilit nang umiti nga si Medina. You're married? Tanong nga ni Dina bago umalis. Masayang tumango si Elias. Halatang nangaasar. Yes. Why did you ask? Ngumiti rin si Dina. Too bad. I have kids. Pagkatapos nun umalis na nga si Dina na may nang aasar ng ngisi sa labi dahil nakita nga niya ang pagtatagis ng panga ni Elias. Hinintay ni Medina si Elias sa ibaba dahil gabi na nga rin. Nakita ni Dina si Elias sa lobby kaya agad nga siyang tumayo pagkatapos uminom ng kape. Masama ang timpla ng mukha ni Elias. Mukhang gumana ang pangasar niya. Handa na ang kotse. Ako pa rin ba magdadrive? Naniniguro nga na tanong ni Dina. Galit nga na sinulyapan ni Elias si Dina. Are you kidding me? Ngumiti si Dina. I was just asking. Naglakad na nga si Dina, ngunit natigilan nga nang makitang isang lalaki. Hinarang nga niya kagad ang braso kay Elias na palabas ng building. Kinuha ni Medina ang kanyang sukbit na barel sa kanyang bulsa at tinutok nga sa lalaking nakayuko sa kotse. What are you doing? Tanong nga ni Elias. Manahimik ka. Seryosong saad naman ni Dina at nang may makitang ilalagay nga ang lalaki sa kotse ni Elias, agad niya itong pinaputukan. Tama lang para tamaan ang kamay nito. Diyan ka lang. Saad nga nito kay Elias.
Tumakbo si Dina at wala na doon ang lalaki ngunit nag-iwan ito ng tuko. Tumakbo si Elias papunta sa kanya at nag-aalala na tinignan si Dina. Sino yun? What the hell was that? Tanong nga ni Elias. Hindi ko alam, pero sa tingin ko, may kailangan siya sa'yo. May balak siya. Hindi siya maglalagay ng tracking device sa ilalim ng kotse mo kung wala. Seryosong saad nga ni Dina. Nakita mo yun? Sa ganito kadilim na lugar? Namamangha nga, pero nag-aalala pa ring sagot nga ni Elias. Tinignan ni Medina si Elias. I'm an agent, Elias. Kaunting galaw lang nalalaman ko na kaagad. Na-train ako. Bumuntong hininga si Dina at binuksan nga ang kotse. Sakay, ako nang magdadrive. Ilang araw ang nakalipas ay tumira nga si Medina sa bahay ni Elias. Bilang bodyguard, ay nasa tabi palagi ni Elias si Medina. Ginagawa lahat ni Medina ang utos ni Elias at walang sawang pikunan at asaran ang ginagawa nila. Dad, anong ginagawa mo dito? Tanong nga ni Elias nang makita ang ama. Pumunta ako dito dahil may bago ka raw bodyguard? Tanong nga nito, sakto at kabababa nga lang ni Dina galing sa itaas. Dina? Ikaw ang bodyguard ng anak ko? Tumango naman at ngumiti si Dina. Good morning, sir. Kamusta ka po? Diyos ko, kang bata ka. Natawa nga si Mr. Salvador at niyakap si Dina. Matagal na tayong hindi nagkikita. Kamusta ka na? Hindi mo ba alam na ilang beses kong nakikita ang anak ko na umiiyak tuwing lasing siya? Hindi nga na ituloy ng ama ni Elias ang sasabihin dahil, Dad! Sigaw ni Elias. That's not true. Natigilan nga si Dina sa narinig. Tinignan niya si Elias na nakaiwas ang tingin at nakakunot noo nga. Ngumiti na nga lamang si Dina. Nga pala, alam na ba kung sino ang lalaki sa kotse ni Elias? Tanong nga nito, umiling lang si Dina. Wala pa pong lead eh. Binigay ko na po sa pulis ang mga impormasyon at details. Sakto naman na may CCTV sa lugar. Marami talagang kaaway ang pamilya dahil na rin sa negosyo. Mabuti na lang at ikaw ang bodyguard niya. Teka nga pala, may asawa ka na ba? Tanong nga ng ama ni Elias kay Dina. Natigilan si Dina ngunit nakita nga niya kung paano siya tinitigan ni Elias. I have a kid. Maikli lang naman ang sagot ni Dina. Oh, may anak ka na. Gulat na tanong nga ng daddy ni Elias. Sa bagay, ilang taon nang nakalipas at pareho na rin kayong may kanya-kanyang buhay. Pero umaasa pa rin ako na magkakabalikan kayong dalawa. Tumahimik na nga lamang si Dina at pagkatapos inaya nga siya ni Mr. Salvador na kumain. Hindi tumingin kailanman si Dina kay Elias. Hindi rin siya nito pinapansin kaya nagkibit balikat na nga lamang siya. May asikasuhin ako. I need to meet some clients today in one of our restaurants. Kasama ko naman ang bodyguard ko. Sabi nga ni Elias. Sure, ang pinapagawa ko sa iyo ha. Nakangiting sad nga ni Mr. Salvador. Pagkatapos na lang ng photoshoot ko, Dad. Ngumiti naman si Elias. Dumating ang hapon at sinamahan nga ni Dina si Elias papunta sa photoshoot niya. Ngumuso ang babae nang makita nga ang iba't ibang picture ni Elias. Meron pa, nakasama nga niyang ilang sikat na mga bagagandang babaeng modelo. Closer, Elias, dumikit ka kay Francine. Sabi pa nga ng isang photographer. Napalingon doon si Dina at kumalabog ang puso ni Dina nang makitang lapit na lapit nga ang mukha nilang dalawa. Napalunok na nga lamang si Dina at umiwas ng tingin. Hindi dapat siya makakaramdam ng selos o kahit na ano dahil ginagawa niya lang ito para sa anak at sa trabaho. You're such a good kisser, Elias. Hindi ka pa rin talaga nagbabago. Narinig nga ni Dina na tumawa pa nga si Francine. Ikaw rin, you're very beautiful. Nakangising sabi naman ni Elias at hinawakan pa nga ang bewang ni Francine. Let's go out tonight? Sure, nakangiting sabi nga ni Francine. Lumayo nga si Medina at mabilis na pumunta sa banyo. Sinarado nga niya ang pinto at napahawak nga sa dibdib niya. Napapikit si Medina at huminga ng malalim. Tinignan niya ang refleksyon ng salamin. Hindi dapat ako makaramdam ng ganito. Bulong nga ni Medina. Kinagat niya ang labi. Matagal na kaming tapos at kailangan kong isipin ngayon ay ang anak ko, si Ethan. Pagkatapos magayos nga ni Dina, inaasahan nga niyang nasa labas pa nga si Elias, ngunit wala na ang mga to. Dala rin ni Elias ang kotse, kaya walang choice si Dina kundi mag-commute.
Gigil na gigil nga siya. Nasa bar sila ngayon, may gig si Elias sa gabi. Sabi nga ng manager ni Elias bago umalis si Dina. Bumaba si Dina at pumasok na sa loob ng club. Nakita niya kaagad si Elias at imbes na lumapit, tumayo lang siya sa gilid at nagmasid. "Let us all welcome Elias Salvador!" Sigaw nga ng MC. Nagpalakpakan ng mga tao at napangiti nga si Dina nang makita nga si Elias. Suot nito ang isang puting t-shirt, maong pants at jacket. Simple lang pero gwapong-gwapo nga. Nagsimulang tumugtog si Elias at naghiyawan nga ang mga tao. "Go Elias!" Sigaw naman ni Francine sa hindi kalayuan. "Yes, that's it!" Tumawa pa nga si Francine habang kinukuhanan nga ng video si Elias. "Mas maganda naman ako sa kanya." Bulong-bulong nga ni Dina. Tinignan niya ang stage ngunit mas napansin nga niya ang dalawang lalaki sa loob. Again, natawa si Dina. Naglakad palapit nga si Dina at nakitang dalawang lalaki na nakatitig kay Elias. Sunod-sunod na tumugtog ang banda ni Elias at naghihiyawan ng mga tao. Aaminin ni Medina na maganda pa rin ang boses ni Elias. Malamig at klaro ang bawat mga salita. "Nice voice!" Nakangising sabi naman ng kaibigan Elias. Inakbayan ni Elias si Francine. Siyempre, nanonood si Francine eh. Ngumisi si Elias at nilibot nga ang paningin. Marahil hinahanap nga si Dina. "Grabe ka naman!" Tumatawa naman si Francine at napunta doon ang atensyon ni Elias. "Ang galing mo." "Thanks, drinks?" Ngumisi ulit si Elias. Dala lamang ito ng galit niya kaya nagawa nga niyang hilahin si Francine sa bar. Hindi nito alam bakit nagagalit siya pero nandito na. Wala nang magagawa si Elias. "Inom tayo." "May problema ka siguro no?" Natatawang saad naman ng kaibigan nito. Pinanood lang ni Dina si Elias. Hanggat maaari ay hindi siya gumawa ng kilos. At nanatili nga ang tingin niya kay Elias. Hindi na nakatiis si Medina at agad nga siyang lumapit. "Elias," tawag nga ni Dina. Lahat ng nasa table na patingin nga sa kanya. "Kailangan na nating umuwi." Seryosong saad naman ni Dina. "Anong ginagawa mo dito? Nag-e-enjoy pa kami." Malamig na saad nga ni Elias. Huminga ng malalim si Medina at takmang magsasalita ng magsalita ang isang lalaking kaibigan ni Francine. "Who is she?" Tanong nga ng lalaki. Ngumisi naman si Elias. "Bodyguard ko lang." Inakbayan nga ni Francine na nakataas ang kilay sa kanya. "Elias, kailangan na nating umuwi." Pagpupumilit naman ni Dina. Natigilan pa nga siya ng makilalang mga kaibigan ni Elias na natigilan nang makita siya. "I said, watch me, Dina. I'm here to relax. Nandun ang kotse ko at kung gusto mo." Hindi na nga pinatapos pa ni Dina ang pagsasalita ni Elias nang hilain na nga niya ito sa abot ng makakaya niya. Galit naman na humiwalay si Elias. "Ano bang problema mo?" Kunot noong tanong nga nito. "Umuwi na tayo, lasing ka na." Mahinahon na saad naman ni Medina pero mariin. "Hindi ako uuwi." Ngumisi si Elias. "Lasing ako pero alam kong ginagawa ko, hindi mo ba alam? Galit ako sa'yo." Kumunot ang noon ni Dina. Ngunit dahil mabilis ang reflexes niya, nagawa nga niyang itulak si Elias at siya ang sumalo ng isang matalas na kutsilyo. Literal na tumigil ang mundo ni Dina at napalunok ng bumaon sa tiyan niya ang kung ano matalim. "Dina!" Napatayo nga si Elias at tila nawala ang kalasingan sa katawan. Mabilis na hinarap ni Elias ang lalaki at mabilis na sinuntok sa mukha. Tumayo si Dina at hinagis nga ang bote sa isa pang lalaki. Sinuntok nga ni Elias ang lalaki at sinipa nga sa tiyan. Tumayo si Medina, ngunit mabilis na nang hina ang tuhod niya. Dumating na nga mga bouncers at tinasikaso na nga kaagad ang mga sinuntok na lalaki ni Elias. "Dina!" Nanginig nga ang boses ni Elias at mabilis na hinawakan si Elias. Pumikit nga si Dina at kinagat ang labi. "Kaya ko. Uuwi na ako." Pakiramdam ni Dina sumama ang loob niya kay Elias dahil lang sa hindi nito pagsunod. "Tawagan mo na lang." Binuhat na nga ni Elias si Dina at mabilis na tumakbo papunta sa labas. Napapikit na nga lamang si Dina at yumakap sa leeg ni Elias na habol ang hininga. "Hello, this is Elias. Papunta kami ngayon sa ospital. Call the doctor." Nanginig nga ang boses nito at kaagad na pinatakbo ang kotse. Samantala nagising si Dina sa hospital bed. Makalipas nga ang ilang oras, kumunot ang noon niya, ngunit napangiwi nga siya dahil sumakit nga ang sugat niya. "Don't move." Boses nga yun ni Elias. "Masakit eh."
Bumuntong hininga si Medina. Bakit nandito ka? I panicked. Hindi nakatingin si Elias. I'm sorry kung hindi ako nakinig sa'yo. Sana hindi nangyari to. Aksidente ang nangyari. Umiwas ng tingin si Medina. Tinignan nga niya si Elias nang may maalala. Nahanap na ba kung sinong gumawa nito? Umiling nga si Elias. Pero ang sabi ng mga pulis, parehong tao lang rin ang sumaksak sa'yo at sa mga taong nagpapadala sa amin ng threats. Hindi pa rin nila mahanap kung sino, pero pinadouble investigate na namin ang kaso. Tumango na nga lamang si Medina at kaagad nga nananahimik. Wala nga siyang masabing ngunit may parte sa kanya na gustong maramdaman ang presensya ni Elias sa tabi niya. Masaya ka bang natupad na ang pangarap mo? Biglang tanong nga ni Elias. Oo, mabilis na sagot nga ni Dina. Masaya akong tuparin ang pangako ko sa mga magulang ko. Masaya rin ako sa ginagawa ko. Tumango nga si Elias. I wonder about kung naisip mo na rin ang nangyari noon. Kumunot nga ang noon ni Dina. Alam niyang lasing si Elias ngunit alam rin ni Dina na matino pa rin si Elias. Namumula nga lang ang tenga at leeg. You're the one who got away, Medina. Tumawa nga si Elias. Natigilan si Dina at humigpit ang hawak sa bedsheet. Pakiramdam ko ayaw mo sa akin sa mga oras na yon dahil lang ikakasal na tayo ng mga oras na yon. Elias, bakit natin to pinag-uusapan? Nanginig nga ang boses ni Medina. Tinignan nga siya ni Elias at ngumuso nga bago tumikim. Tinanggap mo ang trabaho kahit mapanganib. Bakit? Hindi ka ba masaya sa ating dalawa nun? Alam kong selfish ako pero kaya ko namang magtrabaho para sa ating dalawa. Bakit kailangan mo akong iwan? Elias, mariing saad nga ni Medina. Matagal nang tapos yun at hindi na dapat natin pinag-uusapan at binabalikan pa. Ginawa ko lang yun dahil sa pangarap ko. Pangarap kong maging agent, alam mo yan. Nakaya mong sirain ang pagsasama natin. Dahil doon, hindi pa pwedeng isama mo rin ako sa pangarap mo? Biglang sabi nga ni Elias. Ramdam nga nito ang hinanakit. Medina reminds herself that he's drunk. Hindi pa pwedeng magkasama tayo sa pangarap mo? Dagdag pa nga ni Elias. Nangilid ang luha sa mga mata ni Dina. Hindi niya alam bakit sobra-sobra ang guilt na nararamdaman niya. Pakiramdam ni Medina ngayon lang nag-sink in sa kanyang lahat. Nasaktan niya talaga si Elias. Nararamdaman niya yon. She ruined their promises and she destroyed Elias' trust and feelings. I'm sorry. Humina nga ang boses ni Medina. I'm really sorry. Hindi ko naman. Sabay silang napatingin sa cellphone ni Medina na nasa side table. Nakagat ni Medina ang labi niya nang makitang tumatawag nga si Ethan. Nanginginig nga na kinuha ni Medina ang kanyang cellphone sa side table. Who's Ethan? Tanong nga ni Elias. Workmate ko lang. Mahinang sabi nga ni Medina at mabilis na sinagot ang tawag. Hello? Mommy? I heard you're in the hospital po. Are you okay? Nag-aalala nga na bungad ng anak nitong si Ethan. Yes, I'm okay. Nanginig ang kamay ni Medina. Nang makitang titig na titig si Elias sa kanya. Hindi mo kailangang mag-alala. Napasinghap si Dina nang kunin nga ni Elias ang cellphone. Napapikit si Dina at pinakinggan si Ethan. Hello? Tanong nga ni Ethan. Daddy? Nanlaki ang mata ni Ethan dahil narinig nga niya ang boses kanina ni Elias. Daddy, is that you? Napapikit si Medina at kinagat ang kanyang labi. Napatingin si Dina kay Elias na natigilan. Hey bud, ngumiti nga si Elias. I made your mommy and she's safe. Oh, that's good po. Are you in the Philippines rin po? I badly want to go there pero sabi ni mommy, hindi raw po pwede. Bakas ang lungkot sa boses ni Ethan. Natawa si Elias. Pakiramdam ni Medina ay nakalutang nga siya habang pinapakinggan ng usapan ni Elias at Ethan. Hindi niya alam ang gagawin o magiging reaksyon sa ginagawa ni Ethan. Maybe you can visit here soon. Your mommy needs a backup. Tinignan nga ni Elias si Dina. Pinaramdam nga ni Elias kung gaano kalamig ang tingin nito sa babae. How old are you? Biglang tanong nga niya. Saglit ngang nagkaroon ng katahimikan. Na tila ba nagbibilang nga ang bata. I'm 8. You and my daddy have the same voice. Really? Napangisi si Elias. Bago pa masagot nga ni Ethan ang tawag ay agad kinuha ni Medina ang cellphone. Kinakabahan at natatakot nga siya.
Kilala niya si Ethan at gagawin nito ang lahat kapag may gusto nga siyang malaman. I have to go, I need to rest, Ethan. Nakangiting saada nga lamang ni Tina. Okay po, Mommy. Take care po, ah. Nakangiting sabi pa nga ni Ethan. Tumangutang ang babae. Be a good boy there, Mommy loves you so much. Tumulong nga ang luha sa mga mata ni Tina. I love you too, Mommy. At binabagad ni Ethan ang tawag. Natahimik nga si Dina at napatingin kay Ethan na tumayo. Elias, nanginig ang boses nga ni Dina habang tinawag nga ang pangalan nito. What? Natawa si Elias. Why are you crying? Are you guilty? For what? Nagtatakang tanong nga ni Dina at pinunasan nga ang kanyang luha. Don't assume things, Elias. I don't. Tinignan nga ni Elias si Medina. Nasaan ang daddy niya? Wala siyang kasama sa bahay? Ang daddy niya? Nasa malayo. Nauutal na nga lamang na saan ni Tina at kasama niya si Angge sa Las Vegas. Doon siya lumaki. I see. He called me daddy earlier. Sinabi niya rin na katulad daw ng daddy niya pareho kami ng boses. Mahinahon at dahan-dahan na saad nga ni Elias pero mariin ang boses nito. Tinitigan nga ang reaksyon niya. Kung ina-assume mo na anak mo si Ethan, hindi. Depensa pa nga ni Tina. Wala akong sinasabi, Tina. Inosenteng tinignan ni Elias si Dina ngunit matalim nga ang mga mata nitong nakatingin sa kanya. You're being defensive. Anyways, I got to go, may asikasuhin lang ako. Hindi na nga sumagot pa si Dina at napayoko na nga lamang. Napasinghap pa nga si Dina nang halikan ni Elias ang ulo niya bigla. Magpagaling ka. We need to talk after this. Nakangiti pa nga rin saad ni Elias. Good night. Napalunok si Dina at hindi nga pinansin si Elias. Pinanood nga ni Dina si Elias na lumabas na may ngisi sa mga labi. Napahawak si Dina sa kanyang dibdib na talaga namang sobrang lakas at bilis ng kabog at napakagat ng ibabang labi. Paano kung malaman niya? Bulong nga ni Medina at napaisip nga, siguro, hindi naman dahil alam niyang hindi ako buntis bago ako umalis. Pero napahawak sa ulo si Medina at nakagat nga ang labi. Kailangan ko pa rin mag-ingat. Hanggang ngayon hindi pa rin namin nakita kung sino ang lalaking pinapadala ng isang tao para patayin ng mag-ama na Salvador. Sa ngayon kailangan pa naming paimbestigahan, maghanap ng lead. Tumango si Medina sa kanyang isip. Kung negosyo ang pag-uusapan, mahirap talaga matukoy kung sino ba talaga ang gumagawa nito dahil mag-iingat talaga sila. Ang mga taong nasa listahan, mga business partners, investors, shareholders. Tanong nga ni Tina. Tinitignan pa namin pero katulad ng dalawang lalaki, may tattoo na nga rin silang ahas sa batok. Iisa lang ang organization pero ayaw umamin ng dalawang lalaki. Saad nga ng mga pulis. Nasaan sila? Seryosong tanong nga ni Tina. Nasa kwarto. Kinakausap namin sila kahapon pero wala kaming nakukuha na sagot. Laging hindi ko alam at patayin nyo na lang kami ang sinasabi nilang dalawa. Sabi pa nga ng mga pulis at napailing na nga lamang. Gagawin namin ang lahat para sa kaso na to. Salamat sa tulong mo, Agent Medina. Ngumiti nga si Dina at kaagad na pinuntahan nga ang dalawang tao. Tinignan nga ni Dina ang dalawang lalaki mula sa labas. Ang tattoo ng ahas ay pamilyar kay Dina ngunit hindi niya matukoy kung saan nga ba niya ito nakita. Wala pa rin. Sabi nga ng kalalabas lang na pulis. Papasok ako. Sabi nga ni Dina at napatingin nga sa kanya ang mga pulis. Nilabas nga ni Dina ang kanyang identification card. I'm an NBI agent. Huwag mo lang silang patayin. Nakangising sa adaman ng isang pulis. At saka, natawa tuloy si Dina. Pumasok si Dina kaya napatingin nga ang dalawang lalaki sa kanya. Umupo si Dina at pinagmasdan ng dalawang lalaki. Anong organization kayo kabilang? Matapang nga na tanong ni Dina. At bakit niyo hinahabol ang mag-ama na Sandoval? Anong kailangan niyo sa kanilang dalawa? Kailangan nilang mawala. Sigaw nga ng isang lalaki. Buhay ang kinuha nila sa amin kaya kapalit nun buhay rin nilang dalawa. Sinuntok nga ni Dina sa mukhang isang lalaki. Hindi pa nakontento si Dina at sinipa pa nga niya ito. Galit na galit ang mga mata ni Dina. Kung hindi niyo sasabihin sa akin kung sino ang boss niyo, ako mismo ang papatay sa inyo. Malamig nga na saad ni Dina. Wag na wag ang pamilya ko, intindihan niyo ba? Sigaw nga ni Dina at galit na tinignan ng dalawa. Uulitin ko, sino ang boss nyo? Hindi ko alam.
Ngumisi si Dina sa narinig at isang suntok ulit ang pinakawalan niya. Oo na! Oo na! Si Sir Choi! Siya ang nagpapadala ng mga task sa amin. Sir Choi? Saan siya nakatira? Tanong nga ni Medina at nagkatinginan nga ang dalawa. Saan? Malakas na sigaw ni Dina. At nang hindi pa rin sumagot, nilabas nga ni Dina ang parel. Tinutok nga sa noo ng isa. Saan nakatira si Orange Building? Nanginginig nga na saad ng isang lalaki. May-ari siya ng casino bar at matinding kaaway ng Sandoval. Hanggang doon lang ang kaya kong sabihin. Umiwas nga ito ng tingin. Ngumiti si Medina at tinapik-tapik nga ang balikat ng dalawa. Lumabas nga si Medina at agad na tumango sa mga pulis. Sumakay nga si Dina ng motor at agad na tinawagan ang kaibigan. Pacheck ako ng background ni Mr. Choi at ang negosyo niya. Saad nga ni Medina. ASAP. Okay, sagot ng kaibigan. Dumiretso agad si Dina sa mansyon dahil marami pa nga siyang gagawin. Pagbaba nga ni Dina sa motor ay narinig nga niya ang tampisaw ng tubig. Kumunot ang noo niya at pumunta nga sa swimming pool sa likod ng mansyon. Elias? Tawag nga ni Dina. Wala kang trabaho? Lumapit nga si Dina sa gilid ng pool at yumuko nga para silipin si Elias na nasa kabilang side ng pool. Napatili nga si Dina nang sumulpot si Elias sa harapan niya mismo. Ano ba? Nagulat nga na saad nito. Napatawa tuloy ng bahagya si Elias. Why? Umatras si Dina. Pumunta ako kanina sa police station. Nalaman ko rin ang organization. Elias! Umangat ka agad. Si Medina mula sa pagkakahulog sa swimming pool at napahawak si Medina sa braso ni Elias. Natigilan nga si Dina ng ilang hibla na lang ang layo ng mga mukha nila. Imbes na umatras, hinigit pa nga ni Elias ang bewang niya. Anong sinasabi mo? Tila nangaakit na bulungan ni Elias. Tumikim si Dina. Ganto ba dapat kalapit? Nilalamig ako. Niyakap nga ni Elias ang bewang ni Dina, kaya nahigit nga ni Dina ang hininga. Better? Di ba may asawa ka? Bakit mo ko nilalapitan? Kumunot nga ang noo ni Dina. Bitawan mo nga ako. Nagtaas nga ng kilay si Elias. Nagsiselos ka, no? Katulad ng sinabi ko, pumunta ako sa police station kanina. Pag-iiba nga ni Dina sa usapan. Sinabi nilang wala pa silang lead pero dahil naiinip na ako nang kumausap sa kanila. Nagtanong ako kung sino ang boss nila at bakit sila nagpapadala ng death threats. Tumango nga si Elias. Anong sinabi nila? Mr. Choi ang sabi nila. Bumuntong hininga si Medina at kumunot ang noo. Pupuntahan ko bukas ang address na sinasabi nila. Samahan na kita, saad nga ni Elias. Kumunot ang noo ni Dina at napatingin nga kay Elias. Natigilan na nga na naman si Dina nang makita ang mga mata nito. Napahawak si Medina sa braso ni Elias at nagkatinginan nga silang dalawa. Dina, kung wala ka pang asawa, pwede naman ako maging daddy ni Ethan. Seryosong saad nga ni Elias at may hinawakan nga at bewang palayon ni Medina. Ha? Natawa pa nga ito ng sarcastic. Ano bang sinasabi mo, ha? Sabi niya, pareho kami ng boses ng daddy niya. Nagbabaka sakali lang ako na pwede akong maging stepfather niya o godfather. Nahihiyang saad pa nga ni Elias. Lasing ka pa ba? Natawa nga si Medina at mas kumapit nga kay Elias. Umiling si Elias at natawa naman si Medina. Nanginginig ang katawan niya at napansin yun ni Elias kaya niyakap siya nito. Gulat na napatingin nga si Dina sa malayo nang yakapin nga siya ni Elias sa gitna ng swimming pool. Elias, gulat na bulong nga ni Dina. I missed hugging you. Biglang bulong naman ni Elias. I'm so sorry if I said those words to you. Wala akong asawa. Humigpit nga ang yakap ni Elias kay Medina. Sinabi ko lang naman yun dahil naiinis ako sa'yo at galit ako dahil ayaw kitang magkaroon ng asawa. Pero nung sinabi mong may anak ka, I want to be the father. Bakit ka galit sa akin? Halos bulong nga rin na sagot ni Medina. Nagkibit balikat si Elias habang nakayakap pa rin sa kanya. Galit ako kasi kala ko may asawa ka na. Napangiti si Dina. Hindi pa rin nagbabago ang pagiging seloso ni Elias at hanggang ngayon, seloso pa rin ito kaya napailing nga si Dina. Pero buo ang desisyon niya. Hindi niya sasabihin na may anak siya, na may anak sila. Para na rin sa kaligtasan ni Ethan ngunit
Madamot na ba siya kapag ganun? Sa totoo niyan, hindi naman talaga ako galit eh. Miss lang siguro kita. Ilang taon tayong hindi nagkita at nalaman ko na lang na may anak ka na bigla. Tuluyang napatingin nga si Elias kay Medina. Hindi mo ba ako namimiss? Miss rin naman kita. I'm sorry for everything. Pirit siya ang saad naman ni Dina. Hindi ko sinasadya na ganun pala ang nararamdaman mo. You don't have to. Masaya akong natupad mo ang mga pangarap mo. Napangiti si Elias at hinalikan nga ang noo ni Dina. Continue doing that. Nandito lang naman ako at proud ako sa'yo. Mahinang sabi nga ni Elias. Mahal mo pa rin ba ako? Hindi alam ni Dina na nasabi nga niya yon pero wala naman siyang magagawa. She already said that. Natawa si Elias at hinawakan nga ang dalawang pisngi ni Dina. Hindi naman nagbago at nawala ang pagmamahal ko sa iyo, Dina. Mahal na mahal pa rin kita. Natawa nga si Dina at hinila nga si Elias para sa isang halik. Napapikit si Dina at tumulo ang mga luha sa mga mata ng maramdaman nga na sinagot nga ni Elias ang halik niya. Mahal pa rin kita. Umiiyak naman na saad ni Dina. I'm so sorry, Elias, if I hurt you. I hate to see you cry. Bulong nga ni Elias. Unti-unti ay bumuhos nga ang ulan. Natawa silang dalawa. We need to go. Baka magkasakit ka. Tinulungan nga ni Elias si Medina. Ayaw bumitaw ni Dina sa kamay ni Elias dahil baka isa itong panaginip. Ayaw niya na magising. Sa kwarto ka nalang matulog. Sabi nga ni Elias. Sige. Sabi ni Dina at niyakap ang leeg ni Elias nang buhatin siya nito. Thank you, Elias. Hindi pa tayo tapos mag-usap pero gusto kong magpahinga ka na. Napangiti nga si Elias at hinalikan ang noo ng babae. Sleep tight, Dina. Nagising si Elias at napangiti nang makita nga si Dina na mahigpit ang yakap sa kanya. Pinagmasdan nga ni Elias si Medina. Simula sa mga mata nito, pababa sa labi ni Dina. Walang bago. Napakaganda pa rin sa kanyang paningin pero talagang maganda naman ito. Yes, Edward? Sagot nga ni Elias sa tawag. Boss, confirmed. Kamukha mo ang bata. Napatingin si Elias kay Medina at kumalabog nga ng malakas ang puso ni Elias. At saad nga nito? Isasend ko ang mga pictures at documents. Binaba ni Elias ang tawag at natulala nga sa isang gilid. Napatingin siya sa kanyang cellphone nang makita nga ang picture ni Ethan. Napalunok si Elias at tumulo ang luha sa kanyang mga mata nang mapagtanto na kamukhang kamukha nga niya ito. I have a kid. Bulong nga ni Elias. Goodness! Tinignan nga muli ni Elias ang mga litrato at napapikit. Walang duda. Pakiramdam ni Elias ay buo na nga ulit siya dahil kakaibang blessings ang natanggap niya. Hinawakan ni Elias si Medina na para bang doon nga siya kumukuha ng lakas ng loob. Thank you, Medina. Bulong nga ni Elias. Thank you. Naalala pa rin ni Elias ang nangyari bago sila naghiwalay ni Medina. Lahat ng sacrifices, love, freedom and patience ni Elias, ginawa niya. Pakiramdam niya ay hindi na nga niya napipigilan pa si Dina noon. Are you really sure about this, babe? Gusto mo talaga maging agent? Tanong nga ni Elias. Nang maalala nga niyang nakaraan dati. Ito nga ang nangyari. Yes, babe. Sinabi ko na sa'yo, hindi ba? Gusto kong maging katulad ng ama ko. Baka sa mga mata ni Dina, ang saya at tila nagniningning nga ang mga mata nito sa tuwa dati. Pilit na ngumiti si Elias. Pero hindi ba delikado, babe? We're getting married sa mga susunod na linggo. Malapit na pala. Pwede ba natin na i-postpone na lang muna? Tanong nga ni Dina. Kailangan ko ring lumipad papuntang Las Vegas. Yun kasi ang inassign sa akin. Pakiramdam ni Elias noon, sasabog nga siya sa galit at sakit na nararamdaman dahil hindi natuloy ang kasal nila. Biglang nagkaroon nga ng agarang misyon si Medina sa Las Vegas. Hanggang sa hindi na nga sila nag-usap pa at basta na nga lamang inend ni Elias ang relasyon nilang dalawa. Kailangan mo na ng bodyguard, anak. Masyado nang delikado. Nag-aalala na saad nga ng ama niya dati. Ilang taon na nga silang naghiwalay ni Dina noon nang makatanggap nga sila ng death threats. Kailangan na rin nating mag-ingat. Kumuha ka sa Las Vegas, marami doon. I want Agent Medina. Diretsong sabi nga nito. Iuuwi ko dito si Medina. Of course, tumawag na ako sa kanila at sinabi ko ang sitwasyon natin.
A friend of mine suggested Dina dahil ito ang magaling na agent. Sabi ng ama ni Elias. Hindi ko alam kung sino ang kaway natin, Dad. Parami sila ng parami at isang organisasyon pa. Natawa si Elias. Kailan ang investigation tungkol dito? Ang mga pulis na raw ang bahala. Nakamonitor sila sa atin araw-araw kaya don't worry. Sagot ng ama ni Elias. Hahanapin ko rin naman sila. Pero ngayon, si Dina muna ang uunahin ko. Nakangisi nga niyang sagot. Hanggang sa araw-araw naghihintay nga si Elias sa mga oras na dumating nga muli si Dina at matupad nga yun. Pinangako ni Elias sa sarili na hindi na nga niya pababalikin pa si Dina sa Las Vegas pag nagkataon. Nangako nga ito sa sarili na hindi na nga makakatakas pa si Dina sa bisig niya. Elias? Napakurap nga ang lalaki nang marinig si Dina. Anong oras na? Maaga pa, you should sleep. Sagot naman ni Elias. Hindi, may kailangan akong puntahan ngayon. Bumangon si Dina at pinagmasdan si Elias. Kumalabog naman ang puso ni Elias. Naputol nga ang kanyang mga naaalala sa nakaraan nang marinig nga niya ang babae. Tinitigan nga ni Elias si Medina at ngumiti. Ayaw ni Elias na sabihin kay Medina ang nalaman niya. He will ride to her lies hanggang sa kusang umamin si Dina sa kanya. Balik na ako sa kwarto ko, salamat pala kagabi ha. Saad nga ni Dina. Sure. Ngumiti ang lalaki sabay na nga rin. Sinabing, sabay tayong kumain mamaya. Kumunot nga ang noo ni Dina. May sakit ka ba? Ha? Nagtatakang tanong ni Elias at napahawak nga sa leeg at noo. Weird mo kasi ngayon eh. Sige na, balik na ako ha. Kumaway patalikod si Dina at agad na lumabas ng kwarto. Kinagat ni Elias ang labi at napailing na nga lamang. Bumangon na nga rin si Elias at mabilis na lumabas ng kwarto. Agad siyang bumaba at hinanap ng maid. Sabay utos nga nito, ang paborito ni Dina ang lutuin mo, manang. Katulad po ba ng dati? Nakangiting sabi nga ng maid. Opo, pati na rin yung paboritong kape ni Dina. Nakangiting sagot nga ng lalaki. Naglakad si Elias papunta sa living room at umupo. Sakto naman na bumaba si Medina at bagong ligo. Hinanap agad nito ang mga mata ni Elias at mabilis na pumunta sa lalaki. What is it? Tanong nga ni Elias. Kapag hindi pa ako dumating ng 30 minutes, tumawag ka na ng pulis. Saad nga ni Medina. Sasama ko sa'yo. Nagala lang saad naman ni Elias. Hindi ka pwedeng pumunta doon na ikaw lang mag-isa. Kumunot ang noo nga ni Medina. Mas lalong delikado para sa'yo ang pumunta doon, Elias. Bumuntong hininga nga ang lalaki. Basta sasama ako sa'yo, end of discussion. Ngumisi nga ito habang naglalakad papunta sa kusina. Sabay silang kumain at walang kibo si Medina hanggang sa matapos na nga sila. By the way, I want to meet your son. Diretsahang saad na nga ni Elias. Muntik nang mabulunan nga si Medina kaya mas lalong ngumisi si Elias. Pardon? Tanong nga ni Dina. Sinabi ko sa iyo na gusto kong maging stepfather ng anak mo, hindi ba? Gusto ko rin siyang makita. Saad nga ni Elias. Hindi pwede. Mas safe siya kung sa Las Vegas lang siya at ayoko mapahamak sa Ethan. Saad naman ni Dina. Tinatago ko ang anak ko dahil sa trabaho ko at ikaw at si Anggi pa lang ang nakakaalam na may anak ako. Bakit? Tanong nga ni Elias. Nagtatagis ang kanyang mga panga. Bakit kailangan mong itago ang anak mo? Bumuntong hininga nga si Dina at kinagat ang labi. Naghihintay nga si Elias ng sagot mula kay Dina. Dahil hindi ligtas ang pagkatao ni Ethan sa Las Vegas. Hindi titigil ang mga kalaban ng agency sa pagpapahanap sa anak ko kahit sa malayo. Yun pa lang ang sinasabi ni Medina. Gusto na ngang sumabog ni Elias sa galit. Pinagpapatuloy kasi nito ang pagsisinungaling sa kanya at ang pagtatago ng kanilang anak. Gusto ko rin siyang nandito sa Pilipinas pero gusto ko rin na walang hadlang sa pagpunta niya rito. Ditutulungan kita. Napatingin nga si Medina kay Elias. Uuwi siya ng Pilipinas. Ilang araw na inasikaso ni Dina ang lahat ng papel ng kanyang anak. Kasabay nito ang pagpapahanap nga niya sa taong nasa likod ng pagbabanta kay Elias. Naging maayos sila ni Elias ngunit pakiramdam ni Dina, kinukutuban nga si Elias na may anak nga silang dalawa. Kasino rin ang sinabi sa akin ng lalaki. Kaya sigurado akong dito yon. Saad nga ni Medina habang nakatingin nga sa isang building. Are you sure? Tanong naman ni Elias.
at tinignan ang building. Tumango si Dina. Kapag hindi pa ako lumabas, tumawag ka ng pulis mamaya. Sasamahan kita. Seryosong sabi ni Elias. Ano akala mo sa akin? Hindi marunong sumuntok at bumarel? Minamaliit mo ata ako, Dina. Bumuntong hininga na nga lamang ang babae. Nag-aalala lang ako dahil hindi ka naman sanay sa ganito. Hindi biro ang papasukin natin. In fact, sindikato ang hahanapin natin. At haharapin para malaman natin kung sino ba talagang nagbibigay sa'yo. Natigilan si Dina nang halikan nga siya bigla ni Elias. Nanlaki na nga lamang ang mga mata niya at napangisi naman si Elias. You're my bodyguard at trabaho mo naman na bantayan ako. Tara na, baka maunahan pa tayo. Nakangiting saad nga ni Elias. Elias! Sigaw nga ni Dina at mabilis na bumaba nga ng kotse. Tahimik silang dalawa na naglakad papunta sa loob. Pumasok si Medina sa likod at nagtago nang makitang maraming bantay. Sa kanan ako, ikaw sa kaliwa. Magkita na lang tayo dito sa ibaba. Hahanapin ko si Mr. Choi at ikaw alisin mo ang mga kalat. Nahaharang sa harap ko. Nakangising saad nga ni Medina. Tumango si Elias. Yes, ma'am. At sumaludo pa nga talaga ang loko. Mabilis na nilabas nga ni Medina ang kutsilyo at sabay nga silang lumabas. Nagtago si Dina sa gilid at dahil sadya na ngang magkakulay ang damit ni Dina at ang pader, ngumisi nga siya. Napanood niya paano sumuntok at sumipa si Elias kaya napailing siya. Bakit pa ako magugulat? Nag-aral ng MMA ang lalaking yan. Go! Sigaw nga ni Elias at sinuntok ang panga ng isa. Tumakbo si Dina sa second floor kung saan naririnig niya ang mga ungal at ibang ingay sa paligid. Nanliit ang mga mata ni Dina nang nakinig sa pinag-uusapan ng dalawang lalaki na magkaharap. Hindi pa rin talaga nadadala ang mag-ama na yon. Kinuha na nga nila ang buhay ng kapatid ni boss at gusto nilang idaan sa pera lang. Natawa ang isang bantay. Kaya nga hindi natin malapitan yung anak dahil laging may nakaharang. Napatay nun na ang tao natin kaya pati ang babaeng yun ay hinahanap na nila. Sagot nga ng lalaki. Napailing si Dina at agad na umakyat sa third floor kung saan nandoon nga si Mr. Choi na kanina niya pa hinahanap. Kaya naman pala ganun na lamang ang galit ng mga to kila Elias. Buhay nga talaga ang kinuha nila. Pero paano? Sino ka? Tanong nga ng isang lalaki. Nandito ba si Mr. Choi? Kailangan ko siyang makausap. Kalmadong sabi nga ni Dina at huminto sa pinto. May tinawagan nga ang lalaki at masuri nga siyang tinignan. Ngumiti lang si Dina at mabilis na bumukas ang pinto at nakita nga niya si Mr. Choi na nasa upuan at dalawang babae sa sofa. Mr. Choi, tawag nga ni Dina. Kilala kita, napangisi ang matanda. Ikaw ang laging humaharang sa mga plano namin para sa mga Sandoval. Ngumiti si Dina at umupo sa sofa katapat ng dalawang babae. Hindi ka ulianin katulad ng iba, Mr. Choi. Napahanga mo ako doon. Anong kailangan mo? Tanong nga ni Mr. Choi. Napansin ni Dina ang pagkuha nito ng kung ano sa ilalim ng mesa. Hindi ka ba natatakot na baka dito ka mamatay at ikaw lang ang mag-isa? Lakas loob mo Agent Dina. Tumawa naman si Dina. Kamatayan ang lumalapit sa akin, Mr. Choi, at tinaasahan kong ikaw ang huli. Ginawang shield nga ni Dina ang maliit na lamesa sa gitna nilang dalawa. Pinaputukan nga ni Medina ang lamesa at nagtago kaagad si Mr. Choi sa ilalim. Nasa gilid ang dalawang babae kaya inurong ni Dina ang lamesa sa kanilang dalawa. Sir, okay ka lang po ba dyan? Kunin niyo ang susi. Sigaw nga sa labas at panayang hampas ang pinto. Ngayon palang binabalaan na kita, Mr. Choi, dahil kinuha nga ni Dina ang espada sa gilid. Hindi mo gugustuhin kapag nagalit ako. Wala akong pakialam sa sinasabi mo. Galit na sigaw nga ng matanda. Magkasama tayong mawawala dito. Tumawa na nga lamang si Medina. Hindi mangyayari yon, Mr. Choi, dahil huling magsabi niyan, wala na. Agad na binaril nga ni Medina ang lamesa at nagpalitan nga sila ng bala. Mabilis na tinumba nga ni Dina ang bookshelves dahil sa pagpasok ng dalawang lalaki mula sa labas. Napamura nga si Dina at mabilis na nagtago. Nasaan ka na? Natatawang sigaw nga ni Mr. Choi at dahil malaki nga ang opisina nito, puno nga ng bookshelves, doon nagtago si Dina. Hindi ako titigil hanggat hindi ko napapatay ang dalawang yon. Buhay ang kukunin ko sa kanila. Tahimik na sinilip nga ni Medina
Sa pagitan ng mga libro ang maraming lalaki sa loob ng opisina. Napamura na nga lamang siya dahil isa na nga lamang siya at kung kikilos siya malamang, mauuna pa nga siyang mawawala. Napasinghap si Dina nang mawala nga ang ilaw. "Dina!" Rinig nga ni Dina ang sigaw ni Elias. "Now go!" Lumabas nga kaagad si Dina at mabilis sa sinaksakang espada. Ang mga lalaki na nasa daan, napangiti si Dina nang dumating nga si Elias. Hindi niya agad naisip ang ilaw dahil ang tanging nasa isip niya ay ang dalawang babae. "Mr. Choi!" Tawag nga ni Dina. Pinagmasdan nga siya ni Mr. Choi pati na rin siya na nangangapa sa dilim. "Isang tanong, anong organization ka kabilang at saan ko pwedeng makita?" "Wala akong alam sa sinasabi mo." Mariin na sigaw lang naman ni Mr. Choi habang nangangapa nga sa dilim. "Ayaw mo talagang sabihin ha?" Isang putok nga sa paa ni Mr. Choi ang ginawa ni Dina at napasigaw ang matanda. "Wala akong alam, kahit na..." Napasigaw muli si Mr. Choi nang tamaan ng kaliwa naman niyang paa. Nagtagis ang bagang ni Medina. Pinagmasdan nga niya ulit si Mr. Choi na nagtago. Mabilis yung nakita ito dahil sanay nga siya sa dilim. Naglakad nga si Dina at tinusok nga ang espada. Hibla na lang ang layo nito sa mukha ni Mr. Choi. "Sasabihin mo ba o hindi?" Galit at nauubos na pasensya na nga ang tanong ni Medina. Sa likod niya, si Elias na nakabantay sa pinto. "Sagot!" "Black Arch Organization!" Sigaw nga ni Mr. Choi at halos maduling na nga sa matalas na espada na nasa harap nito. "Saan ko makikita?" Tanong muli ni Dina. "Sagot!" Sigaw niya. "Sa warehouse." "Ayan lang ang alam ko." Bakas ang takot at galit sa boses ni Mr. Choi dahil sa ginawa nga ni Dina. Napailing si Dina at kinuha nga si Mr. Choi at hinila. Ginawa niya itong hostage at naglakad na nga sila palabas. "Boss!" Sigaw ng lalaki. "Ibabaan yung mga baril nyo. Masasaktan si boss." "Walang susunod." Malamig na saad naman ni Dina at tinutok nga ang espada sa lalamunan ni Mr. Choi na nakaangat nga ang leeg. "Sabihin niya sa main boss nyo, hihintayin ko siya at kunin niya ang boss nyo mula sa akin." At kasabay noon ay agad ngang umalis si Dina. Dala si Mr. Choi na walang malay dahil sa ginawa nga nito. "That scared me, ha?" Natatawang sad nga ni Elias pero ang totoo, nag-aalala talaga siya sa babae. "That's how I work, Elias." Nakangiting saad na nga lamang nito. At tinignan si Mr. Choi. "Next plan." Samantala, "Mommy!" Napangiti si Dina nang makitang pumasok nga sa loob ng kotse ang anak na nakangiti. Masayang masaya ang mukha nito habang suot ang backpack. "How's the flight?" Tanong nga ni Dina. "Okay lang po, kasama ko po si Tita Angge papunta dito and I'm excited to see your house." Nakangiting sabi nga ni Ethan. "Sure, doon naman tayo pupunta." Saad naman ni Medina. Mabilis nga silang pumunta sa apartment ni Tina, kung saan doon nga siya nananatili habang ginagawa ang kanyang misyon at ginagawa ang plano. Bumaba si Dina sa kotse at agad ni inalalayan si Ethan kasama si Angge. "Wow, dito po kayo nakatira?" Tanong nga ni Ethan at tumingala pa nga sa mataas na building. "Yes, sa pinakataas niyan ay doon ang apartment ni Mommy. Tara," nakangising sabi nga ni Medina at nilagay nga sa bulsa ang isang kamay. Sumakay sila sa elevator at walang sawang nakikinig nga si Dina sa mga kwento ng makulit na si Ethan. Minsan tumatawa siya at kung minsan naman, sinasagot naman niya ang anak. "You will stay here while I'm working, okay? Lahat ng kailangan mo ay nasa unit na at hindi mo na kailangan pang lumabas. You should be safe, okay?" Mahinahon na paliwanag naman ni Dina habang binubuksan ang pinto ng apartment at hindi ka lalabas ng walang. Natigilan nga si Dina nang makita si Ethan na nakatayo sa tapat ng table habang hawak ang isang litrato. Napakurap-kurap si Dina at mabilis na kumalabog nga ang puso. "Elias, anong ginagawa mo dito?" Nauutal nga na tanong ni Dina. Unti-unting humarap si Elias at bumaba ang tingin nito kay Ethan na nakatagilid ang ulo. Tinitigan ang mukha ni Elias na nasa harapan nito. Hinawakan nga ni Medina ang kamay ni Ethan. "I was about to call you na naiwan mo ang susi ng motor mo. Sinabi ko na nasa front desk na asawa mo ako kaya pinapasok nila ako." Dahan-dahan nga, nasabi ni Elias at napatingin sa bata. "He's Ethan, right?" "Daddy!"
Sigaw nga ni Ethan at nagmamadaling niyakap nga si Elias na napaawang ang labi. I've been waiting for you for so long. Mommy told me to wait and she will find you. Really? Nakangiting tanong nga ni Elias, ngunit matalas ang tingin ni Medina na hindi makagalaw. Based po sa sabi sa akin ni Mommy, you look like him po. My dad. Or you're really my daddy? We have the same eyes po eh. Pakiramdam nga ni Medina ay mahihimatay nga siya ng di oras. Pinagmasdan ni Medina ang kanyang mag-ama at alam nga ni Medina na maraming tanong si Elias. Napalunok si Medina at mabilis na kinuha nga si Ethan na nakangiti. Ethan? Ngumiti nga si Medina. Pumunta ka muna sa kwarto. I will talk to him. Yes, Mommy, please tell him I miss him. Bulong pa nga ni Ethan, saka humagikgik nga walang kamalay-malay na bata. Nangilid nga ang luha sa mga mata ni Medina at tumango. Sasabihin ko sa kanya, please, pumunta ka muna sa kwarto mo at mag-play ng music, okay? Tumango na nga lamang si Ethan at kumaway kay Elias na ngumiti. Bye, Daddy! Pinanood nga ni Medina si Elias na umakyat papunta sa kwarto. Napawi ang ngiti ni Medina at kinalma ang sarili. Unti-unti niyang tinignan si Elias na malamig ang tingin sa kanya. He was excited. Simula nga ni Medina, kaya ganun ang reaksyon niya dahil akala niya ay ikaw ang daddy niya. Huwag mo nalang pansinin at magpanggap ka na lang na masaya ka. Really, Medina? Magsisinungaling ka pa rin ba sa akin? Malamig nga na sagot nito. Hindi naman ako nagsisinungaling. Ngumiti si Medina. He's excited at normal sa bata yon. That kid. Tumigil nga. Si Elias. Kamukha ko siya. Is he mine? Parang binuhusan nga ng malamig na tubig si Medina. Sa narinig, mabilis nga siyang tumingin kay Elias. Hindi mo siya anak. Talaga? Bakit iba ang kutob ko? Nararamdaman ko din na. Hindi lang basta kamukha ko siya. Nararamdaman ko rin na may connection siya sa akin. Desperado na nga ang boses ni Elias. Please, just tell me the truth. Matagal na tayong tapos, Elias. Sa tingin mo ba, wala akong naging lalaki? Gusto lang naman nitong hindi na nga muna sila magkabalikan ni Elias dahil pwedeng manganib nga ang buhay rin ito. Napasigaw na nga lamang si Elias at napamura. Nabasag pa nga ang vase sa harap nito. Don't freaking lie to me. Kamukha ko ang bata, Medina, at ramdam ko ang dugong nananalaytay sa kanya. Na akin ang batang yon. Na ako ang ama ng batang yon. Hindi mo maipagkakaila dahil ramdam ko. Sabihin mo na sa akin ang totoo. Akin ba si Ethan? Tumulo na nga ang luha sa mga mata ni Medina at umiwas ang tingin. Pakiramdam niya ay ngayon lang siya naging mahina. Pakiramdam ni Medina ay nawala nga ang lahat ng pinaghirapan niya para lang itago ang anak at protektahan. Dina, nanginginig na nga ang boses ni Elias. Oo na, halos pasigaw nga na saad ni Medina. Anak mo si Ethan. Damn, bulong nga ni Elias. Pumikit nga ito at tumulo ang luha sa mga mata. I knew it. Nanatiling tahimik si Medina at tanging pagiyak lang niya ang naririnig. Natatakot siyang marinig siya ni Ethan kaya tinakpan niya ang bibig niya at tahimik na umiyak. Bakit ngayon mo lang sinabi? Ilang beses kitang pinagdudahan na may anak tayo. Ilang beses kong sinabi sa sarili ko na hindi ka makakaalis sa akin. Ilang beses kong sinabi na aalamin ko kung sino ang ama ng anak mo. But then again, ako naman pala ang ama. Tinanong pa nga kita, diba? Tinago ko si Ethan sa loob ng maraming taon para protektahan siya. Agent ako. At yung trabaho ko ay protektahan ng anak ko. Tinago ko ang pagkatao ni Ethan sa lahat ng maraming tao. Humikbi nga si Medina at kinalma ang sarili. Natatakot ako na kapag dumating ang araw, makikita niya ang mundo. Ang mundo ko. Ang mundo nating dalawa na magulo. Kaya ko namang gawa ng paraan yan, Medina. Pati ba ako hindi mo pagkakatiwalaan? Gusto ko rin namang protektahan ang anak natin Kung sinabi mo ng mas maaga sa akin, mas naprotektahan pa sana siya. Do you think I have a choice? Tinignan nga ni Medina sa Elias. Ginawa ko ang lahat ng kaya ko para hindi lang malaman ng kahit na sino na may anak ako. My life is at risk because I'm an agent. That's why I hide his identity. Napapikit si Elias at napaupo sa sofa.
Nanatiling nakatayo si Medina at hindi man lang gumalaw. Ngayon na nalaman na nga ni Elias na may anak siya, pakiramdam nga ni Dina gumaan ang puso niya. Kilala ba niya ako? Yes. Sinabi kong tungkol sa'yo kung gaano kakabuti sa akin at kung gaano mo ako inalagaan dati. Mahinang saad nga niya. Kilala ka niya kaya hindi na ako nagulat nang tawagin kanyang daddy sa cellphone. Saad pa nga ni Dina. Kinagat ni Elias ang labi niya at napangiti. He was excited to see you. Tumikim si Dina. Gusto niyang yakapin ka, pero nahihiya siya. Nahihiya siya dahil akala niya hindi mo siya matatanggap. Nag-angat nga ng tingin si Elias at napatingin kay Medina. Sinabi ko kung gaano mo siya kamahal at sigurado akong magugustuhan mo si Ethan dahil anak mo siya. Saad nga ni Dina. I'm expecting... Hindi na natapos pa nga ang sasabihin ni Dina nang makita nga niya si Elias na naglalakad papunta sa itaas. Nangihinang napaupo nga si Medina sa upuan. Napahawak siya sa kanyang batok at sunod-sunod na tumulo ang luha sa kanyang mata. You did well, Dina. You did well. Bulong nga nito. Hindi kalaunan tumunog na ang cellphone niya. Hello? Agent Dina, nahanap na namin ang organization. Nahanap na namin kung sino ang mastermind sa mga death threats at panganib sa buhay ni Elias. Napatingin nga at napangiti si Dina. Okay, pupunta na ako dyan. Napatingin si Dina sa itaas bago tumayo at kinuha nga ang jacket. Ngayong araw kailangan na nga niya ng analysis kung paano papasukin ang kuta ng mga taong magiging panganib para sa magaman niya. Tinignan nga ni Medina ang isang malaking warehouse. Nanliit ang mga mata niya nang makitang napapaligiran ito ng maraming tao. Suot ang itim na mask, itim na damit at hawak nga nila ang kanya-kanyang espada. Mafia? Assassin? Bulong nga ni Dina sa sarili. Kung hindi ako nagkakamali, ay may dugong Russian si Mr. Choi at nakita ko sa files niya ang kanyang ama ay isang mafia. Hinanda ni Medina ang 2 baril at 2 kutsilyo. Bumaba nga siya sa motor at pinagmasdan ng mga tao sa labas ng malaking warehouse. Kinagat nga ni Dina ang labi at agad na tumakbo at nagtago nga sa puno. What? Sigaw nga ng isang lalaki. Tinamaan nito ng silencer ni Medina sa braso. Merong tao dito! Sigaw pa nga niya. Gamit ang silencer ni Medina, isa-isa nga niyang pinaril ang mga taong nakapalibot sa warehouse. Walang mintis. At kung tamaan nga ni Medina ang mga ito ay parang matagal na nga niyang ginagawa. Kaliwat kanan ang ginagawa ni Medina habang nagtatago nga sa puno. Agent Dex, kailangan ko ng tao. They will slip in an hour. Sabi nga ni Medina. Got it. Sagot naman ang kanyang katrabaho. Mabilis na naglakad nga si Medina, nagtago sa pader. Nang makita nga ang malaking pinto, ay hindi na nga siya nagdalawang isip pang pumasok. Nakita niya na mas marami pa nga sa loob kaysa sa labas. Nakita niyo ba siya? Tanong nga ng lalaki. Hindi po boss, masyadong mabilis ang taong yun at ni anino niya hindi namin nakita. Sagot ng lalaki ulit. Hanapin niyo, dalhin niyo sa akin, baka tama ang hinala ko. Ngumisi nga ang lalaki. Dahan-dahan na naglakad nga si Medina para magpakita. Naalerto ang mga tao nang makita nga siya. Taas noong tinignan ni Medina ang mga lalaki na nasa harapan niya. Hindi mo na kailangan pang hanapin ako. Si Medina ang nagsalita gamit ang seryosong boses. Sinabi na sa akin ni Mr. Choi ang hideout niyo. Hindi ko tuloy maintindihan kung sino ka sa buhay niya at ano ang ginawa ni Elias sa'yo. Hindi mo alam? Tumawa nga ng sarcastic ang lalaki. Pinatay lang naman ni Elias. At ng kanyang magaling na ama ang kapatid ko. Buhay ang kinuha nila sa amin kaya naman buhay rin ang kukunin namin sa kanya. Sino ka ba ha? O, agent ka na pinoprotektahan ng buhay ni Elias. Tama ka, ngumiti si Dina. Alam kong hindi kikilos si Elias ng walang dahilan para patayin ang kapatid mo. Sigurado akong may dahilan. Tumayo ang lalaki, kaya umayos ng tayo si Medina. Ramdam ni Medina ang galit sa mga mata ng lalaki. Ramdam ni Dina na sa oras na i-trigger nga niya ang lalaki, susugurin na nga siya nito. Wala kang alam sa sinasabi mo. Mariin na saad naman ng lalaki. Ngumiti ito. Pero actually may isa pa akong bisita na hinihintay bago ka. Lumapit nga ang mga tao dito at may binulong. Nandito na pala siya. Boss,
Natigilan nga si Medina nang unti-unti na ngang nilingon ang nagsalita. Nanlaki ang mga mata ni Medina nang makita nga si Angge, ang kaibigan at katulong niya kay Ethan sa Las Vegas. Hindi siya makapaniwala na makikita niya si Angge ngayon. Nasa panig pala siya ng kalaban. Ibang-iba nga sa inosente at mabait na si Angge. Natapos ko nang pinapagawa mo. Ngumiti nga si Angge, ngunit nang tumingin si Angge kay Medina, sumeryoso ang mukha nito. Ma'am Dina, anong ibig sabihin nito? Tanong nga ni Dina. Tumawa si Angge at ngumisi. Kung sa bagay, sa husay kong magpanggap ay hindi mo talaga malalaman. Hindi mo ba napapansin? Lagi akong wala sa tabi ng anak mo. Bakit? Dahil gusto kong malaman kung sino ka at ano ang sikreto mo. Bakit mo ginagawa to? Ano bang kasalanan ko? Nanlaki nga ang mga mata ni Dina. Nasaan si Ethan? Si Elias? They're fine. Napailing nga si Angge at tinignan si Dina. Pinag-cross ni Angge ang mga kamay niya. Isa ako sa kapatid ng taong pinatay ni Elias. Actually, 4 kami. Pinatay ang isa, pinatay mo ang isa at ngayon, 2 na lang kaming natitira. Anong ginawa mo sa magama ko? Galit nga na tanong ni Medina at humakbang paharap. Anong ginawa mo? Tumawa nga si Angge at kinuha nga ang kung ano. At cellphone pala niya yon at tinawagan nga ang isang lalaki. Hello? Hindi pa ba sumasabog ang kung ano dyan sa katawan nila? Sayang at hindi pa. Hindi bale bantayan mo ang 2 yan at siguraduhin mong hindi sila makakatakas, lalong-lalo na si Elias. Sa galit nga ni Dina ay sinugod nga niya ang lahat ng tao. Isa-isa niyang pinatumba ang mga lalaki. Napaatras sila Angge at pinanood nga si Medina na isa-isang binabawasan ng mga tao nila. Galit na galit ang mga mata ni Dina habang sinusugod ang mga lalaki. Suntok, sipa at saksak. Wala kaming kasalanan sa inyo. Dinamay mo pa ang anak ko? Pinagkatiwalaan kita, Angge. Higit pa sa buhay ko dahil alam kong aalagaan mo ang anak ko. Hinihingal nga na saad ni Medina. Walang kasalanan ng anak ko dito. Pero dahil anak siya ni Elias, damay na rin siya. Sagot nga ni Angge. Malaki ang kasalanan sa amin ni Elias kaya kami naghihiganti ng ganito. Yung panganay namin, pinatay niya. Habang nasa party kami ng pamilya ni Elias, walang awa nilang pinahirapan ng kapatid ko. Walang puso nilang ginawa yun. Deserve bang mabuhay ni Elias? Dapat ba siyang mabuhay? Sigaw pa nga muli ni Angge. Wala ka ring pinagkaiba sa kapatid mo. Seryosong sagot nga ni Medina. Isa ka ring mamamatay tao katulad ng mga kapatid mo. Anong sabi mo? Sigaw ni Angge at mabilis ngang sinugod si Medina. Dapat sa'yo mawala. Hadlang ka sa buhay namin. Saad pa nga nito. Kung may dapat mang mawala dito, ikaw yon. Umilag nga si Medina. Kapag may nangyaring masama sa magama ko, hindi kita papatahimikin hanggat hindi ka nawawala. Sinuntok nga ni Medina ang mukha ni Angge. Sumugod nga si Angge ngunit mabilis na nasalang ni Medina ang kaliwat kanang suntok ni Angge. Napaatras nga si Dina nang kumuha ng kung ano si Angge at lumisi sa kanya nang nakakaloko. I will not let you live at peace. Bulong nga ni Angge. Then I will drop you to hell. Sagot naman ni Dina. Umatras nga si Dina at mabilis na sinipa ang kaliwang hita ni Angge. Dahilan para umatras ito. Hanggang ngayon ay hindi pa nga rin siya makapaniwala na ang taong lubos niyang pinagkatiwalaan ay isa naman palang kalaban. Napailing si Medina at napaatras ng sumama ang lalaking kapatid ni Angge. Sa tingin mo ba? Kaya mo kami? Tanong nga ng lalaki. Sa tingin ko naman ay oo. Napangisi na nga lamang si Dina at nilabas nga ang 2 kutsilyo sa kanyang bulsa. Hindi alam ni Elias ang gagawin dahil pareho na nakatali ang mga kamay niya at paa. Bumuntong hininga na nga lamang siya at tinignan si Ethan na umiiyak ng tahimik habang nakayuko. Ethan, don't worry, I will save you, okay? Just a moment. Mahinahon nga na saad nga ni Elias sa anak dahil gusto niyang kumalma ito. I need mommy! Umiyak nga si Ethan. I will not let them hurt my mommy. Napangiti si Elias at napatingin sa katawan nga ng dalawa. Napapikit na nga lamang si Elias. Nakarinig siya ng ilang yabag papunta sa kanila. Dinilat ni Elias ang mga mata niya nang makita nga ang ama na nasa veranda. Dad, bulong nga ni Elias nang makita ang kanyang daddy na nagtatago sa veranda.
Tinignan nga siya ng 4 na lalaki na nagbabantay sa kanila. Naiihi ako. Saad pa nga niya, hindi pwede. Sagot naman ng lalaki, gusto mo bang umihi ako dito? Napaka-iw naman nun. Nakangiwing sabi pa nga ni Elias at natawa naman si Ethan. Kinindatan na nga lamang ni Elias ang anak. I want to use the bathroom. Paano ko makakaihi nito kung may ganto sa katawan ko ha? Napapikit na nga lamang ang lalaki at agad na kinuha nga ang susi. Sikretong umisi si Elias at mabilis na pinanood ngang lalaki na alisin ang bomba. They have 10 minutes. Nang makatayo nga si Elias ay agad nga siyang pumunta sa banyo. Mabilis lang ako, bantayan mo anak ko. Ngumiti pa nga si Elias. Pumasok si Elias sa banyo at napatingin nga sa salamin. Nanliit ang mga mata ni Elias nang makitang may button nga sa gilid ng salamin. Out of curiosity, pinindot nga ni Elias ang button at napasinghap nga siya nang bumukas ito. Nanlaki ang mga mata ni Elias nang makita ang iba't ibang klase ng mga equipment na panlaban. Matagal ka pa ba dyan? Sigaw pa nga ng nasa labas. Almost! Sigaw naman ni Elias at agad na kinuha ang 2 baril at 2 karayom. Dahan-dahang binuksan nga ni Elias ang pinto at ngumiti. Tinignan ni Elias ang veranda at palihim na tumango. Mabilis na sinipa nga ni Elias ang lalaki at agad na kinuha ang hawak nitong baril. Lumabas nga ang kanyang ama. Nice timing, Dad. Ngumiti si Elias at nilabas nga ang karayom. Para sa naman to? That's a needle poison, Elias. Ibato mo yan sa lalaki. Bilis! Saad nga ng kanyang daddy na nakikipagbuno nga sa 2 lalaki. Tumango si Elias at mabilis na tinusok ang karayom ang 2. Napasinghap nga siya ng matumbang 2. Ilang sandali lang ay agad na kinuha nga ni Elias ang 2 bomba at mabilis nga silang lumabas ng unit. Pupuntahan ko si Dina. Ikaw ang bahala kay Ethan. Hinalikan nga ni Elias si Ethan sa noo. Susunduin ko lang ang mommy mo. Okay, Daddy. Saad nga ni Ethan. Mabilis ang kilos ni Elias at agad nga siyang nakarating sa warehouse. Dala ang 2 bomba at pumasok na nga siya sa loob. Nakita nga niya si Dina. Medina! Sigaw nga ni Elias. Nang makitang nakatayo si Dina at tumatagos nga ang dugo sa kaliwang braso. Napano ka? Nanlaki nga ang mga mata ni Angge nang makita si Elias. Ngumisi si Elias at nilapag nga kung ano sa gitna. Napaatras si Medina at kumunot ang noo. Anong ginagawa mo? Tanong nga ni Dina. Puno ng sugat ang pisngi at noo nito. Hindi kita hahayaan na pumunta dito ng mag-isa. Sabi ko na marunong ako makipaglaban. Wala kang tiwala sa akin eh. Saad pa nga ni Elias. Magpapakamatay ka ba ha? Bakit mo dinala ang bombang yan dito? Galit na bulong nga ni Medina at nilabas nga para itutok sa magkapatid. Threat lang yan. Bulong nga ni Elias. Seryosong tumingin nga si Elias sa magkapatid na hindi gumalaw. Kung ayaw niyong humiwalay, ang mga parte ng katawan niyo, hayaan niyo kaming lumabas. Pinakita ni Elias ang remote. At bakit namin gagawin yon? Sigaw naman ni Angge. Sa tingin mo ba? Bobo kami at hahayaan lang namin kayong umalis dito? Sigaw naman ni Angge. Umatras nga si Elias kasama si Medina. Ngumisi si Elias at napailing. Kilala kita. Ikaw ang pangalawang anak ng mamamatay tao mong kapatid. Manahimik ka. Gigil na gigil nga ang mga mata ni Angge. Hindi mo ba matanggap na wala ng kapatid mo? Ang kapatid mo na pumatay sa ina ko? Malamig na sabi nga ni Elias. Pinatay ng kapatid mo ang ina ko at naunahan ko lang siyang lumabas. Kaya tinorture ko siya. Yon ang dahilan. Mabigat na dahilan. Walang yaka? Sigaw nga ni Angge. Walang yaka kahit kailan, Elias. Hindi ka marunong lumaban ng patas. At mga hakbang na nga sana nang itaas ni Elias ang remote na ikinatakot naman ng mga kalaban. Tumawa si Elias. At wala ka rin pakundangan sa pagkamatay ng ina ko, Angelica. Sinira niyong magkakapatid ang buhay na meron kami dahil sa pagkamatay ng mami ko. I want my revenge. Pero dahil gusto namin ng laro, hinayaan ko kayong 3. Ngumisi si Elias. Dahil aware nga siyang may dalang panganib silang 3 sa buhay ni Elias. Hanggat hindi pa nga dumarating, si Medina ay hindi kumilos si Elias. I'm aware of your actions towards me. Hinayaan ko kayo, tinignan ni Elias. Ang nasa gitnang bomba at 2 minuto na lang. Pero dinamay niyo ang anak ko. At si Dina. Because you deserve it. Sigaw naman ng lalaki. Umiling si Elias at dahan-dahan silang naglakad. Patras habang hawak ni Medina ang nakatutok na baril sa kanilang 2. I should give you your own medicine to taste, Angelica.
Ngumisi si Elias at walang pusong pinindot ngang remote at agad na tumakbo papunta sa labas. Nagpagulong-gulong sila Medina at Elias papunta sa labas dahil mas malakas nga ang pagsabog na papikit nga si Elias at agad na niyakap si Medina. "Are you okay?" Tanong nga ni Elias at natigilan nga nang hindi na nga sumasagot si Dina. "Medina!" And he called her dad to call the ambulance. Yun nga ang gulong nangyari. Years later, umalis na nga si Medina sa pagiging agent at sinabing gusto na nga niyang tumahimik ang kanyang buhay kasama ang magama niya. Tapos na ang pakikipaglaban niya at pagprotekta sa mga taong hindi niya kakilala and it's time to protect ang kanyang magama. Hindi na rin naman siya bumabata. Nagising si Medina na nasa ospital na nga siya at tapos na ang kanyang misyon kay Elias. Akala niya matatapos na ang misyon niya nang malaman niyang gusto siyang pakasalan ni Elias. They're dead. Lahat ng magkakapatid wala na. We had their funerals sa tabi ng kanilang kapatid. Ang ama at ina nila, hindi pa rin namin mahanap. Sabi nga ng inspector na inutusan ng ama ni Elias. Taon na rin ang lumipas nang lumipat na si Medina at Ethan sa poder ni Elias. Pinag-usapan nga nila Elias at Medina ang nakaraan at nagayos na nga sila. Hindi pa man naghihil ang sugat sa puso ni Elias ay nagawa nga ni Medina na maging sandalan nga ni Elias. "I'm very sorry for hiding Ethan from you. Ginawa ko lang naman yun para protektahan ang anak ko. Natatakot ako na baka dumating ang araw kapag nalaman nila ang tungkol sa anak ko ay maging komplikado. Pero hindi ko alam na may malapit pala sa amin na kalaban. Pasensya na." Sabi nga ni Dina nang minsan nga silang mag-usap ni Elias. "Naiintindihan ko. Hindi ko rin naman gusto na makita ni Ethan ang magulong mundo na puro away at gulo." Saad nga nito habang nakayakap nga kay Medina. Hinalikan nga ni Elias ang leeg ni Medina. "Akala ko, hindi ka nababalik sa akin." Natawa si Dina. "Palagi akong babalik sa'yo, Elias. Hindi lang ako ang bumalik. 2 pa kami ng anak mo." Napatawa nga si Elias at hinalikan si Dina sa kanyang balikat. "Thank you for always coming back to me." Nang mga taon na rin na yon, gumawa ng sariling agency si Dina kung saan itatrain niya ang mga magiging agent ng bansa. Naging routine na nga ni Dina na gumising ng maaga para lang itrain ang mga bagong recruit. "Love, kumain ka muna." Saad nga ni Elias nang pumasok nga ito sa opisina ni Dina. Ganito nga ito sa babae maalaga at mapagmahal. "Salamat." Ngumiti si Dina. Ang kambal ay kasama ni Ethan sa labas. They're playing. Dina gives birth after their wedding and it's a twin. 2 beses nga siyang pinakasalan ni Elias. Kaya naman hindi mapagkakaila na maswerte nga si Dina sa kanyang asawa. Gustong i-train ni Ethan. Naalala ko nung gabi. Hawak niyang baril ko at ang mas nakakatuwa pa, kuhang-kuha niya kung paano ako humawak noon. Natawa si Dina. Gustong-gusto nga niyang maging agent katulad ko pero natatakot ako dahil hindi biro ang trabahong to. As much as I want to stop our son, hindi na bata si Ethan, love. Napangiti si Elias. He's at the right age. Kailangan niya ring tumayo sa sarili niyang mga paa at magdesisyon sa sarili niya. Ang tanging gagawin natin, i-guide si Ethan at suportahan kung ano man ang gusto niyang gawin. Napangiti si Dina. Hindi maalis ang takot ko sa pagiging agent ni Ethan pero naiintindihan kita. Somehow he deserves freedom and let him choose his path. Napangiti si Ethan at hinawakan ang kamay ni Dina. Napatingin si Dina sa pinto nang makita nga ang 3 niyang anak na may hawak na cake. "Ha?" Tanong nga ni Dina na nagtataka. "May dapat bang celebrate?" "Happy birthday, Mommy!" Sabay-sabay nga nasigaw ng 3. Napawang ang labi ni Dina at naalala nga niyang birthday niya ngayon. Nangilid ang luha ng mga mata ni Dina nang makita ang mga balloons, cakes, party hat sa kanyang mga anak. "Sa sobrang abala mo, nakalimutan mo na birthday mo." Ngumiti nga si Elias at binigay ang bulaklak. "Happy birthday, love." Elias, napaluha nga si Medina at napatingin sa mga anak. Payakap ako. Natatawang sigaw pa nga nito at binuka ang mga braso para sa isang malaking yakap.
Nagtawanan ng tatlong anak ni Elias at Dina at sabay-sabay na niyakap nga ang kanilang mommy. Natawa si Dina at hinalikan nga sa labi si Elias na napangiti at pinunasan nga ang icing sa mukha nito. Elias! Sigaw nga ni Medina at kumuha na nga rin ng icing at pinahid na nga rin sa mukha ni Elias. What? Kumunot ang noo ni Elias. Nang buong pisngi ay meron. Nagkatinginan sina Elias at Medina at sabay na napatingin sa kanilang mga anak na nag-uunahan na tumakbo palabas ng opisina habang tumatawa. Nagtatawanan lamang silang 5 at sabay-sabay na naghahabulan sa loob ng kanilang bahay. Here we come! Sigaw pa nga nila Dina at Elias habang may icing pa nga ang kanilang mga palad. Oh my gosh, run! Sigaw ng kambal at mabilis na tumakbo. Natawa si Dina at pinagmasdan ang kanilang pamilya. Ang pamilyang pangarap niya noong bata pa siya at ang pangarap na natupad na dahil sa kanyang mabuting asawa. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni na Medina at Elias kasama nga ang kanilang 3 anak. Maraming salamat po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay at shout out po sa mga sumusunod. Esbeth Hanaban, Presbyteros Rose, Gloria Escobar, Gloria Sanchez, Augustus Rafanan, Ning Rafanan, Neva Fajardo, Juvelin Romero, Geraldine De Jesus, Chisa Dehino, at shoutout na rin po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay